Alright mga tol, pag-usapan po natin ngayon itong nasa balita po ngayon kung saan yung naganap po na titipon, pagrarally po ng mga miyembro po ng INC. Sabi nga po umabot daw ng 1.5 milyon. Ito po ba ay ano bang makikita po natin? Pag-usapan po natin sa video po na ito. Sila ba ay nararapat sa ganitong mga bagay? Dapat ba ang mga tao ay maging bahagi po ng mga katulad po nitong pagtitipon, pagrarally po na ito na tinatawag nga po nilang peace rally? Pero may ilan po sa mga kababayan po natin na nakikita po ito bilang hindi peace rally kundi pagsuporta po kay Sara Duterte at paglaban po sa impeachment po na parating po sa kanya. So yan po yung pag-uusapan natin sa video na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. Di natin pagtatagalin to. Let's go! So yun nga mga tol, tara, umpisahan na po natin pag-usapan nito ngayong sinasabi po kanina, no? Marami nga po nagpunta sa Quirino at ito po ay hindi maikakaila. Pero marami nga din na nagko-question, no? Ito ba ay lahat ba ito talaga ay miyembro ng INC? No? Kasi may mga nagsasabi ay nahaluan daw yan ng ibang reliyon, no? So, disclaimer lang mga tol, mga nakikita ko sa mga comment section, sa mga videos po ng ibang vlogger, kayo na po ang magsaliksik yan. So ngayon, bakit ba natin pinag-uusapan to? Ayon kasi sa balita, umabot sa 1.5 milyon. Bago po tayo magbigay ng opinion, panoorin muna natin, no? Yung kung ano ang sinasabi po ng mainstream media, kung saan marami po, 'di ba? Kahit noon pa naman nagsasabi ayaw na nila sa mainstream. Pero ito po, itong binabalita po ngayon na mahigit sa 1.5 milyon daw, sabi ng iba 4 milyon pang araw. Hindi na natin alam kung ano yung totoo, no? Meron bang census na naganap ba diyan sa pagpunta nila? Meron bang tamang pag-record? Dapat po mas maganda, nakikita po yun. Pero no choice tayo, kung ano lang yung naririnig natin ngayon, kanya-kanya na po tayo kung paano nyo titimbangan yung mga naririnig ninyo sa mainstream media man yan, mga vloggers, sa mga INC mismo na member ng reliyon po na ito, o dun sa mga kalaban po nila o anumang iba pang mga samahan. Nasa inyo po yan, pagsama-samahin ninyo ang kanilang mga impormasyon at kayo ang tumimbang kung sa tingin nyo ano talaga yung nararapat. Yan po yung gagawin po natin, pero panonoorin muna natin. Magandang gabi po. Luzon, Skip na natin yung intro. Ay hindi, sige, panoodin natin. Milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC ang nagtipon sa iba't ibang panig ng bansa para sa tinawag nitong Rally for Peace. Wala umano itong halong politika ayon sa INC na nauna na rin nagsabing pagsuporta ito sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Dinaluhan din ng ilang mambabatas at mga kaalyado ng mga Duterte ang isa sa mga pagtitipon. Ang sitwasyon sa Quirino Grandstand sa Maynila, tinutukan live ni Chino Gaston. Chino! Mel, Emil, Vicky, sa huling tala ng pulisya umabot sa mahigit 1.5 milyon ang crowd estimate sa National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo dito sa lungsod ng Maynila. Kita na ang dagat ng tao sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo dito sa Quirino Grandstand bago pa mag-alas 10 ng umaga. Okay, pause muna natin dito sa part na to. So, ito po drone shot, no? Siguro, no? Most likely ito naman talaga yan, no? Drone shot yan. So, makikita naman ninyo na marami rin naman talaga ang mga tao. Ako naniniwala, possible po na ito'y may 1 milyon higit dyan. Pero, di ba nga, ang sinasabi ko po kanina, ang hirap sabihin na ganoon kaagad. Kasi estimated lang yun. Ano lang yun, hindi yun formal na pagkukwenta ng mga tao. At ngayon, panonoorin pa natin, no? Kasi yung iba sinasabi, baka 50,000 lang daw ang pumunta, pagmukain ng 1 milyon.
So ako naman wala po ako sasabihin ganun. Ang sinasabi ko, possible naman talaga na marami po talaga yan. And now, panoorin pa natin yung mga susunod na sasabihin. Inumpisahan po kasi nila sa drone shot para meron lang tayong sinabi about yan sa drone shot na yan. Okay, so play natin ng patuloy. Na ang dagat ng tao sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo dito sa Quirino Grandstand bago pa mag alas 10 ng umaga sa drone video na ito ng Manila Police District. Pagsapit ng alas 11 ng umaga, lalo pang dumami ang tao sa drone video na ito mula naman sa INC. Ang National Rally for Peace ay nauna ng inanunsyo ng pamunuan ng INC noong Disyembre bilang suporta raw sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya sang-ayon sa impeachment na isinusulong laban kay Vice President Sara Duterte. Kahit alas 3:30 pa ng hapon ang simula ng programa, maagang nagdatingan ang mga miyembro ng INC. Ang ilan galing pa sa mga probinsya. Bit-bit ang mga tarpaulin at mga placard na nanawagan ng pagkakaisa at kapayapaan ng mga dumalo alang-alang daw sa kapakanan ng bansa. Ang Iglesia ni Cristo po ay nakikipag-isa sa pamamahala sa layuning magkaisang sambayan ng Pilipino po at maging payapa po ang ating bansa. Okay, kanina may narinig po tayo, no, sinabi po dun ng reporter na yung iba galing pa ho ng probinsya. So possible naman talaga yun, yung mga ibang miyembro ng INC, no? Manggaling po sa ibang mga lugar. At wala namang pinagbabawal na manggaling sila sa ibang lugar. No, ang usapin lang po dito yung sinasabi po ng ilan, ng iba. Ako ay nanonood lang din naman po ng ibang mga videos po na naglipa na kanina, naka-live kasi gabi na po tayo nagre-record ngayon ng vlog po natin, no? Mag-alas 9 na, 8:52 to be exact. So, ano bang sinasabi ko dito? Sabi po kasi ng ilan, baka daw yung iba, mga membro ni Kibuloy yung nandyan. Na yung Kingdom, na tinatawag po kay Kibuloy, baka mga membro daw. Kasi yung iba, tinatanong nila, lahat ba ng INC dyan may bowler? So, ako hindi ako maalam dyan, no? Kung may mga INC man po na nakakapanood ngayon sa video po natin ngayon, comment down below, no? Kasi may nagsasabing iba, wala daw bowler, baka daw ibang religious nga daw. Sabi naman ng iba, aminado naman ng iba, may iba daw talaga reliyon na nandyan. So may mga hindi naman nagkakaila daw sa bagay na yun at mukhang posible rin naman yun at hindi naman para i-deny yun. So bakit ko ba binabanggit yun? Kasi dito ang nakaka-caption title ng balita, mahigit sa kalating milyong membro ng INC lumahok. So ibig sabihin dinideclare nila as purely INC itong mga to, pero may mga usap-usapan na hindi lahat INC yan. Okay, yun lang naman po yung ating inihahabol ngayon habang nanonood po tayo. So ngayon, isa pang bagay na mahalaga po na makita po natin is yung pagiging sinasabi po ng mga tao, especially po sa side po ng mga INC, na sila ay pro-peace o itong rally na to ay para sa kapayapaan. So ano ba yung karakteristik ng paglalaban ng kapayapaan? Ano ba yung dapat, no? Hindi lamang gusto, no? Mahirap yung pag gusto mo lang. Kailangan ano ba yung dapat na nakikita ba natin para masabi natin ng isang pagtitipon matatawag. Yung iba nga, tinatawag nila prayer rally, no? May mga nagmumura sa prayer rally yung iba, no? Kayo na bahalang mag-research kung ano yung mga rally po noong mga nakakaraan. Ito po ngayon sa INC, tinatawag po nilang peaceful rally. For me, isa po sa gusto ko makita kapag sinabi na peaceful rally ang mayroon sila na isinasagawa, yung mga salita po ng mga mananalita po riyan. Alam ko nagsalita po yata si Marcoleta diyan. Ang sasabihin po niyan, hindi siya dapat anti-government, anti-administration or anti-bongbong o kahit ano pa man. Dapat yan para sa kapakanan ng lahat ng sangay, lahat ng bahagi ng lipunan ng bayan, ng gobyerno. Iyan po, ako po naniniwala ganoon dapat. Kayo, anong sa tingin ninyo na dapat magiging programa, magiging kumbaga slogan nitong mga ganitong klase na tinatawag nilang Rally for Peace, no?
Ako, wala pa akong sinasabi na kahit ano rito, no? Pero kung titignan mo yung mga videos po ng iba dito sa YouTube at sa iba pang mga social media platforms, imbis na peace, rally for peace or peaceful rally ang nakikita nila, sinasabi daw hate rally. O kayo, nung sasabi nyo, totoo ba yun? Kasi yung iba, binabanatan, katulad po nung kay Marcoleta, panoodin ninyo yung speech, hindi ko alam kung totoo ba yun. Disclaimer lang, na against ba? Pagbanat ba kay BBM o sa kasalukuyang administrasyon ang kaniyang binubulalas? Ako, hindi ko pa napanood ng buo. So, wala pong na tayong comment yan. Siguro sa susunod na video pag record natin is yun yung tignan po natin kung ano yung sinasabi niya sa mga tao. Sige, ano rin yan, no? Malaga rin yan lalo sa pagdating ng botohan ng mga tatakbo, no? Ngayon, tapusin na po natin, no? Pasensya na at nagpapasok tayo ng ating opinion. Kailangan po yan, no? Para tayo po ay hindi lamang nakikinood. Tayo po ay nag-input ng values sa ating video. So alam naman ninyo yan. Yan ang trabaho natin sa paggawa ng content. Play natin, play. Ang iba naman may panawagan para sa pagtigil ng anumang tangkang impeachment laban kay VP Sara. Pumapanig lang po kami ayon po sa sinasabi ni Bongbong Marcos na no to impeachment po. Unahin ng taong bayan, unahin ang mga problema ng bansa, unahin lang bago po ang mga kanya-kanyang pansariling mga pakinabang. Nakita rin dito sa pagtitipon ang ilang mambabatas na kaalyado ng mga Duterte, kabilang na sina Senador Robin Padilla at Ronald Bato de la Rosa at Congressman Rodante Marcoleta. Naroon din si Senador Francis Tolentino. Sabi ng pamunuan ng INC, walang halong politika ang pagtitipon, bagamat hindi nila pipigilan ang sinumang nais na makilahok. Dahil sa pagtitipon, walang pasok sa eskwela at mga opisina sa lungsod ng Maynila, Pasay at Quezon City ngayong araw. Ilang kalsada rin sa Maynila ang isinara. Mula Espanya Boulevard, tukod na ang traffic mag-alas 9 ng umaga dahil sa dami ng mga sasakyan papunta sa Quirino Grandstand. Pinayagan ng mga bus at sasakyan na mag-park sa gilid ng kalsada hanggang sa pagtawid ng Quiapo Bridge at sa panulukan ng Rojas Boulevard. Bukod sa mga tauhan ng MMDA, Manila City Hall, PNP, PCG at AFP, nangasiwa din sa traffic at kaayusan ang sariling volunteers ng INC. May mga volunteer emergency medical personnel din at libreng pabigay ng mga tubig at pagkain. 5,000 pulis mula sa NCRPO, Region 3 at 4 ang naideploy sa mga lansangan sa Quirino Grandstand, sa Liwasang Bonifacio at maging sa Mendiola Bridge. Sinasabing isa ito sa maimpluwensyang grupo kapag eleksyon sa Pilipinas ang pinag-uusapan dahil sa sinasabing block voting umano ng grupo at pag-endorso ng mga susuportahang kandidato. Sa programa kaninang hapon, ipinunto ng mga opisyal ng INC ang kahalagahan ng pagkakaisa para sa bansa. Nagpaalala rin sila sa tungkulin ng mga nasa posisyon ng kapangyarihan na maglingkod para sa kapakanan ng mamamayan at hindi para sa pansariling interes. Bago mag-alas 6 ng gabi ay natapos na ang programa dito sa Quirino Grandstand at nag-uwian na rin ang mga miyembro ng INC. Sa isang mensahe naman, nagpaabot ng pasasalamat si VP Sara sa Iglesia ni Cristo. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Alright mga tol. So ayan po, napanood po natin ang balita po na ito na pinakita po ng oras lang po nakalipas sa naganap po na rally nitong INC. Bago po tayo magpaalam, no, ilan, no, sorry, nabubulol na ako. Ilan po sa masasabi po natin, no? Ito po ay binabanggit po nila na ginagawa bilang pagsuporta po sa ating kasalukuyang Pangulo ng Bansa na si Bongbong, no? Na pagsuporta sa sinabi po nito na hindi niya gustong ma-impeach si VP Sara. Sabi nga po ng iba, paano kung biglang nagbago si Bongbong, no? Sinabi ay hindi na, gusto na niya i-impeach, nagbago na isip niya. Sabi po to ng iba, ha, binabagit ko lang po sa inyo yung mga napapanood ko. Tignan po ninyo yung mga video po ni Michael S. Guerra ba yun? I know reporter sa GMA or
dating reporter doon. Napanood ko lang yan kagabi po yata. So, bakit ko ba binabanggit yon? Kung totoo itong pagsuporta kay Bongbong ng mga INC, pag nagbago po si Bongbong ng kanyang pananalita, talaga ba, no? Na magiging ganoon kanilang pagsuporta talaga. Kung nagbago lang naman, no? Ngayon, kung ganoon talaga, talagang ganoon. Lalabas na sumusuporta sila kay Bongbong Marcos sa pag-ayaw nito, no? Pagtanggi nito sa pag-impeach o hindi pag-encourage sa mga tao. So ngayon, ang usapin na lang dito, ang timbangan, sila ba'y nakagitna na tumitimbang kung ano yung tama at mali talaga? Or meron silang side? Sabi ng iba, ito daw po ay pagsuporta. Imbis na peace rally daw, naging rally for Sara Duterte. So ako naman, di ko naman sinasabing ganun, no? Kayo, anong masasabi ninyo dyan? Para sa akin, especially kapag usapin po ng reliyon, hindi na dapat nakikihalo ang mga mananampalataya, no? Especially kung ikaw ay Christian, hindi na ito gawain ng totoong mga mananampalataya. Dapat ipag-pray po natin yung pamahalaan na maging maayos, maging makatwiran, makadiyos, at maiwasan po yung magkakaroon ng kaguluhan. Maipag-pray natin na yung kaayusan ay manaig pa rin. Hindi siya maging bias, yung law na kailangang i-enforce ay isakatuparan pa rin na hindi maiawat ang pagkagawad ng batas, pag-iimbestiga sa mga kailangang imbestigahan, whether sino man yan, Duterte man yan, BBM man yan, lahat walang exempted, dapat naroon po yan. Pero kung isang panig na lang at isa sa number 1, no, yung pagiging pro-China ang ipaglalaban ninyo o ng sino man sa bansa po na ito, ako po'y against doon, no, kasi hindi maganda ang komunismo at mahirap pag wala kayong sinasabing patungkol sa China ngayon. Lalo yan ang problema natin ngayon, national problem natin. So ikaw, ano masasabi mo sa balita po na ito, pangyayari po na ito ngayong araw? Comment down below, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.